Dalawang bansang malalakas na magkakampi mga sangkay ang sabi sa balita mukhang hindi na po nagkakasundo at nagsasalpukan na po ngayon. Ito po ay ang Israel at Amerika. Ano nga ba ang nangyari? Okay, magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay sa lahat ng ating mga kababayan ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So, kung kayo ay nanonood po dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.18 million subscribers na po tayo. Okay? Parami po tayo ng parami. Kaya naman, i-subscribe mo na, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, ito mga sangkay, pag-usapan po natin ito kasi nagulat ang White House sa ayon po dito sa balita, agwat sa pagitan ni na Biden at Netanyahu lumalaki matapos ang canceled Israel visit. Ito po ay magkakampi. Solid dito magkakampi mga sangkay. Amerika at Israel. Parang ano yan Pilipinas at Amerika. Ganun po yung relasyon nila. Pero mas malala po ang Israel mga sangkay kasi talagang sanggang dikit yan sila. Subalit ngayon, mga sangkay, lumalaki daw yung agwat. Ano nga ba ang nangyari sa dalawang magkakampi? Nagulat ang White House sa biglaang kanselasyon ng planong biyahe ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kasama ang mataas na antas ng delegasyon patungo sa Washington na espesyal na inibitahan ni Pangulong Biden sa isang tawag sa telepono noong nakaraang linggo. Okay. So si Netanyahu po ang umiiwas kay Biden. Uy, meron pong merong tampuhan ata yung dalawang to. Pero dikit po kasi talaga, kahit sino ang nauupo sa Amerika, hindi po bago mga sangkay na talagang automatic dikit po sa Israel. Kasi talagang magkaalyado ang dalawang bansang ito na napakahabang panahon na. Ngunit ngayon nag-iiba mga sangkay ngayon pa naman ang Israel, 'di ba, nasa digmaan. Okay? Hindi pa rin po yan natatapos. Ilang buwan na po mula ngayon. Mula noon magpahanggang ngayon, hindi pa rin po tapos. At hindi na po natin nasusubaybayan sa dami po ng balita mga sangkay, hindi na po natin ibabalita kung ano nga ba ang ganap. Ngunit ito na nga po, itong si Netanyahu, ito po yung Prime Minister or head ng state ng Israel. Ang hindi na po nagugustuhan ng leadership ni Biden. Pero mag-e-eleksyon na rin naman mga sangkay. Tingin ko ang mananalo si Donald Trump Layon sana na nakaplanong pagkikita ang talakay ng mga alalahanin ng Estados Unidos tungkol sa mga plano ng Israel para sa isang malaking operasyong militar sa Rafah City ng Gaza. Kasi, ang pagkakaalam natin, itong Israel maglulunsad po ng operation na sobrang laki doon sa Gaza. Ngayon, itong Amerika mga sangkay, medyo dumidistansya o kaya pinagsabihan po nila yung mga leader ng Israel na kumbaga wag na ituloy. Ngayon, ang gustong mangyari ng Israel, ituloy yun kasi yun na yung magiging hindi man pinaka-final, pero yun na yung time mga sangkay na makukuha na po nila sa kontrol lahat. Kaya nga lang, eto na nga po, mukhang nagkakaroon po ng banggaan ng leader ng Israel at Amerika. Sa isang reaksyon na hindi gaanong pinaalam ang pagkabahala ng administrasyon, tinawag ni State Department spokesperson Matthew Miller ang kanselasyon na nakakagulat at nakakalungkot. Yan. Mismo United States of America, nagulat sila sa nangyari. Mga sangkay, lahat po halos ng desisyon kasi ng Israel, sinusuportahan ng Amerika. Ganon din naman po mga sangkay ang Amerika. Suportado po talaga ng solid ng Israel. Kaya nga lang this time mukhang nagiging malamig. Bagaman nagkaroon ng malawakang mga konsultasyon sa buong linggo at walang pagsisikap mula sa lider ng Israel na makipag-ugnayan ng diretso kay Biden, inaakusahan ni Netanyahu sa isang pahayag na inilabas ng kanyang opisina matapos ang boto na itinakwil na ng Estados Unidos ang kanyang patakaran sa UN. Nako po. Ayan na nga po. Sa UN kasi, mga sangkay, marami po doon ayaw sa Israel. Okay, marami pong nag-o-oppose sa ginagawa ng Israel ngayon. Dahil nga po sa digmaan na yan. Ngayon, ang tanging pinakamalakas na backup dyan
ng Israel ay ang Europe or Western countries, lalong-lalo na po yung bansang Amerika. Ngunit this time, mga sangkay, medyo nagiging iba po kasi nung nilatag na po yung mga patakaran doon ni Netanyahu, itong Amerika po, mga sangkay, nireject po ang mga plano ni Biden, ang mga plano ni Netanyahu. Yun yung reason, mga sangkay, na nagkakaroon po sila ngayon ng hindi maayos na ugnayan. Para sa Israel Prime Minister, malinaw na paglayo ang nasabi aksyon mula sa posisyon ng Estados Unidos. Ang resolusyon nitong Lunes ay ipinakilala ng 10 non-permanent members ng UN Security Council na kumakatawan sa natitirang bahagi ng mundo sa labas sa 5 bansa na kinabibilangan ng Britain, China, France, Russia at Estados Unidos na may kapangyarihan naman na ito'y pigilan. Charles Corpus, Okay, so ayan na nga po, mga sangkay. Marami po talaga ang pinipigil nila ang action ngayon ng Israel. Alam niyo naman siguro kung anong kanilang kalaban. Ayaw po nila na ituloy ng Israel kasi sobrang lakas kasi ng bansang ito eh. Talagang kawawa yung kanilang mga laban kung tutuusin. Marami po ang nadadamay, mga sangkay. Ngayon, kumbaga mahirap din timbangin kasi ang pinaglalaban din dito ng Israel yung kanilang bansa. No, so dito nagkakaroon po ng mismo yung Amerika dumidistansya sa usapin at minsan pa nga po, mga sangkay, pinagsabihan pa po yan yung mga leader ng Israel nitong si Biden. Pero ang tingin ko dito kasi itong si Biden may nagpapatakbo na lang na tao kasi itong si Biden mahina na po. Hindi na po talaga, kung papansin niyo, mga sangkay, yung kanyang mga decision, the way mag-speech siya, mahina na po talaga. Hindi na po kaya ng kanyang utak yung kung anumang leadership na kinakailangan, hindi lang sa Amerika, kundi sa marami pang mga bansa. Ewan ko ba kasi, kung tingnan kasi ng marami ang Amerika, sila po yung pinaka-mother of all nations. Parang ganun po ang nangyayari. So, every time na may action yung Amerika, tinitingnan ng marami. Kaya naman, mga sangkay, nabibisto dito itong si Biden na mukhang may problema na po sa kanyang decision making, yung kanyang leadership hindi na po maayos. Matanda na po kasi talaga. Minsan nga po bigla na lang bumabagsak sa stage. Minsan bigla na lang nadudulas. Minsan nagtataka po siya bakit nagpapalakpakan yung mga tao. Ganon, mga sangkay. So, malapit na rin naman ang eleksyon. Dito magkakaalaman. Tingin ko si Trump ang mananalo. Kapag nanalo si Trump, sigurado, mga sangkay, ang pabor na naman nasa Israel kasi dikit po yan eh. Dikit si Trump at saka yung Israel. Okay, so ano po ang inyong opinion regarding po dito, mga sangkay? I-comment nyo sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.